All right, tonight I'm going to preach in a different way. This is a somehow historical preaching. May message akong nakahanda, binigay ko kay Kim, Pero sabi ko, nagpalit ako. At bigla akong naisip ngayong hapon na gusto kong mag-reminisce ng ating mga nakaraan or tong ating mga pinagdaanan nitong panahon ng pandemic. So I made this article at nais ko tong habang ito aking ipini-preach, binabasa sa inyo. Nais kong namnamin natin ang mensahe. This is not just a story. This is the story of us na tayo mismo a year ago naririto ka sa ganitong kalalagayan. Huwag nating kalimutan that it was last March 2020 nang tayo ay dumanas ng ganitong klaseng pagsubok. So I will read this historical preaching at sana ay ating maunawaan ng kwento ng ating panahon ng pandemic. Isang taon matapos ang patuloy na pandemic, ating balikan ang kasaysayan na ating nasaksihan. Marso 12, taong 2020, isang balita ang gumulat sa ating lahat. Ang salitang lockdown na hindi naman natin kinasinayan ay ipinatupad sa Metro Manila hanggang kasunod na rin ng ibang probinsya at di naglaon ang buong Pilipinas maging ang buong mundo. MECQ, ECQ, GCQ. Katagang iisa lamang naman ang ibig sabihin, lockdown. Ang lahat ay pinapayuhan na manatili sa kanilang bahay dahil sa lubhang pagkalat ng nCoV or COVID virus. Marami ang naalarma sapagkat hindi natin ito kinasanayan. Sanay ang mundo na humarap sa iba't ibang katastropiya tulad ng lindol, bagyo, tsunami, sunog at iba pa. Pero wala sa mundong ito ang nabubuhay na kayang magpatotoo na naranasan niya na ang salitang pandemic. Wala sa kasaysayan na makikita natin ang ganitong kalinis na kalsada. Sarado ang mga establishmento at ang halos lahat ay nakakulong sa kanilang mga tahanan. Tulad ng biro na may katotohanan, 3 lamang ang ating pamimilian. Manatili ka sa bahay, manatili ka sa ospital, o manatili sa kwadro ng mga larawan at maging alaala na lamang sa iyong mga lilisan. Linimitahan ang paglabas sa pamamagitan na tinatawag nating quarantine pass. Ang mga bata, kabataan at may edad ay mahigpit na pinagbabawalang lumabas. Isang papel na maaring magligtas sa iyo upang pansamantalang mabili at makalap ang mga kailangan ng pamilya upang sila ay mabuhay. Bago din sa atin ang salitang social distancing, kung saan ang bawat isa ay hinihikayat na lumayo ng higit sa 1 metro upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Nawala ang mainit na kamayan. Ang mga akap at halik maging sa kapwa kapamilya ay nagdulot ng panganib at pangamba. Ang lahat ay nagkagulo. Panic buying dahil sa limitadong supply ng mga pangangailangan. Kasabay din ito ay ang pananamantala ng mga ibang matataas na presyo na kinakailangan tulad ng alkohol at iba pa. Sa panahong ito, tila ba ang alkohol ang banal na tubig na siyang magliligtas sa lahat. Saan man dako ay lagi itong dala bilang proteksyon sa virus. Nauso din yung mga face mask, face shield, PPE na mistulang mga kalasag sa gera upang tayo ay maligtas sa panganib. Sa kabila nito, ang mga Pinoy ay lubha pa ring masiyahin. Tayo ay gumagawa ng mga kaaliwan upang ating makalimutan ang ating mga pinagdadaan.
Ang salitang ayuda ang isa sa inaabangan ng lahat. Mahirap man o mayaman, lahat ay nangangailangan sa panahong ito. Sa tuwing iikot si kapitan, ang mga timba at planggana ay nakapila na sa labas ng bahay. Bilang na bilang ang mga piraso ng sardinas, noodles at bigas. At muling maghihintay sa sunod na ayuda kung may aasahan ka pa. Dahil dito namulat din ang mga tao na tumulong. Kung ikaw ay may labis na kakayahan, dito nauso ang mga mayaman challenge o pagtulong sa mahihirap tulad ng kilalang philanthropist kuno na si Leo Marcos. At ito ay sinundan din ng mga karamihan tulad ng ilang mga celebrities. Habang tumatagal ang lockdown na hindi inaasahan, ang mga Pilipino ay natutong dumiskarte at gumawa ng paraan upang sila ay mabuhay. Naalala nyo ba na nauso ang online selling, ang mga barter? Ang lahat kalimitan ay halos natutong magluto at kanya-kanyang alok upang itinda para mabuhay lamang. Isang magandang dulot din ng pandemic na yamang ang lahat ay nasa bahay, natutunan ng ilan na muling maging libangan ang mga paghahalaman. Nauso ang mga plantito o plantita. Ito ay naging daan din para sa kabuhayan ng karamihan at ito ay ikinakalakal o ibinebenta na naglaon ay nagkaroon din ng mataas na halaga. Iba't ibang paraan upang ang mga kabataan ay malibang sa bahay. Ang fitness challenge, panahon na para maging fit ang pangangatawan, mag-eehersisyo habang nakakulong sa bahay. Ang iba naman ay sinamantala upang makapaglinis at makatulong sa bahay. Ang iba naman ay talagang sinamantala upang maging sagana ang oras sa pagko-computer, mobile games, Netflix, maging ang mga bagong umuusong libangan tulad ng TikTok. Sa panahong ito, atin ding napagtanto na ang mga tunay na bayani ay hindi ang mga artista o ang mga atleta na ating nakikita sa telebisyon, kundi nakita natin ang kahalagahan ng mga frontliners na siyang sinusuong ang panganib para sa ating kaligtasan. Sa kasaysayan ay hindi pinalad ang mga mag-aaral, lalong higit ang mga magsisitapos na makapagpartya sa entablado para sa kanilang pagtatapos. Ilang taon naming pinaghirapan pero sa pagmarcha kami ay napagkaitan anila. Ang mga selebrasyon tulad ng graduation ay dinaos sa pamamagitan ng virtual graduation. Sa pagpasok ng panibagong taon ng kanilang pag-aaral ay sa pamamagitan ng distance learning o online learning. Ang mga naglalakihang gusali ng mga paaralan ay nawalan ng silbi sa mga mag-aaral dahil tanging sa tahanan lang ang kanilang lugar ng pag-aaral. Ang mga ina o guardians ng tahanan ay muling naging mga guro dahil sa isang katutak na mga modules. Malungkot din ang mga mag-aaral dahil sa pagbaba o tuloy ang pagkawala ng kanilang mga allowance o mga baon. Naging virtual na rin ang kanilang mga crush at barkada sa kadahilan ng wala ng pagkikita. Sa paglaon ng panahon at sa patuloy na pandemya, matapos ang ilang buwan, ang ekonomiya ng bansa ay tuluyan ng bumagsak. Sa pagkawala ng transportasyon at turismo, sa pagsasara o paglilimita ng ilang mga gusali upang mag-function, ito ay nagdulot ng malaking dagok sa ating ekonomiya. Higit din na apektuhan sa lahat ang mga simbahan, maging ang may tuturing na kanlungan ng lahat sa kanilang pinagdadaanan ay napasarado at napahinto para sa kaligtasan ng lahat.
Ito ay dama ng mga tunay na mananampalataya na may kasabikan na laging nasa iglesia upang magpuri at maglingkod sa Diyos. Nakalulungkot na ang ating kinasanayang mga programa at pagtitipon ay hindi na natin nagagawa. Papaano na ang pakikinig at pangangaral ng salita ng Diyos na lubhang mas kailangan sa kasalukuyan. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mapipigilan. Ang Diyos ay nagbigay ng pamamaraan sa pamamagitan ng teknolohiya upang maipaabot ang ebanghelyo sa mga nais na mapagpala ng kanyang mga salita. Nabuksan ang Open Bible Baptist Church Online Service Ministry. Gamit ang mga devices, mga makabagong software for streaming, ating sinikap na ito ay ating aralin upang maipaabot ang salita ng Diyos sa bawat isa. Nakakapanibago ang mga tagpo sa simbahan. Tila ba naging TV o radio station ang simbahan kung saan ay hindi mo nakikita ang siyang mga nakikinig. Ang mga miyembro ay naging sabik sa pakikinig mula sa kanilang mga tahanan. Naging daan din ito upang ang kanilang mga mahal sa buhay ay makapakinig at mabahaginan. Ang mga dating miyembro na nanlalamig ay naabot din ang mga mensahe ng Diyos na nagdulot sa kanila ng kalakasan at muling init sa pakikinig. Umabot din sa iba't ibang panig ng mundo ang pagpapahayag ng kaniyang salita mula sa ating FB Live at sa ating YouTube page. Ang mga mensahe ng Panginoon sa panahon yon, sa panahon ng lockdown ay tagos sa puso. Hindi makakalimutan at talagang ipinakita ng Diyos ang ating pangangailangan sa Kanya. Nabuksan din ang ating official publication ng Iglesia upang maging katuwang sa pagpapakalat ng mga pahayagan, balita, challenges na makatutulong sa karamihan. Naging daan din ang lockdown upang ating mabuksan ang ating virtual Bible School na kung saan kahit sa maikling panahon, marami ang nagsipagtapos at natuto mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas maging sa ibang bansa. Ang tugon sa pangangailangan sa ating kapatiran ay hindi natin nakalimutan. Mula sa munting ayuda ay ilang ulit din nating naiparamdam ang ating malasakit sa isa't isa. Higit sa lahat, ang kagalakan na muling makita sila na malalakas at buhay sa biyaya ng Diyos kahit nasa lockdown ay isang may tuturing na napakalaking pagpapala. 3 buwan pagkatapos ng unang lockdown, ang gobyerno ay nagdeklara na wala na silang kasapatan na masustentuhan o mabigyan ng ayuda ang mamamayan. Kaya dahil dito, buwan ng Hunyo ay unti-unti nang binuksan ng ekonomiya. Ang mga tinatawag na essentials, ang mga ilang tindahan ay nagsimula ng muli, mga kainan, malls, at iba pa. Pero isang panawagang lalong higit sa mga mananampalataya ay ituring ang iglesia na isa sa mga essentials. Manaming mananampalataya ang sabik muling makapagbalik sa church, makaawit, at nag-voice out ng mahalaga ang iglesia kung papaanong binibigyan din naman ng pagpapahalaga ang iba. Ito naman ay tinugon ng ating gobyerno. June 21, 2020. Matapos ang halos 3 buwan na hindi pagkikita, ang ating iglesia ay muling naghanda para sa pagtitipon. Mula sa pagsunod sa mga health protocols, ating pinaghandaan ang malaking comeback na ito na may kasabikan. For more than 3 months, our church is filled with empty chairs. Never in the history na nangyari ang gantong tagpo sa atin. At ngayon muli tayong nabigyan ng kalayaan na makasamba. June 21, 2020, ang ating iglesia ay muling
na puno ng mga mananamba na isinantabi ang mga takot at ginamit ang pananampalataya upang sila ay muling makasamba sa Diyos. Kitang-kita sa mga awitan ang ating mga pananabik at pagpupuri. Bagamat hindi makita ang mga muka at ngiti ng bawat isa dahil sa suot na face mask, mararamdaman sa aura o spirito ng ating church ang wagas na saya at pagpapasalamat. Hindi naglaon ay unti-unti tayong nakabalik sa iba't iba nating pagtitipon. Bagamat wala pa ang ating formal na Sunday School o cell group sa loob ng ating iglesia, nagkaroon tayo muli ng small group gathering o fellowship sa labas sa pamamagitan ng salusalo at pagbabahagi ng karanasan. Muli rin na ibalik ang core group at D group sa buwan ng church business meeting upang mapag-usapan ang mga ganap o aktibidad sa ating iglesia. Pinagpala din tayo na tayo ay nagkaroon pa ng pagkakataon na magkaroon ng retreat sa ganitong sitwasyon. Ang music ministry at ang choir ministry ay muli na ring naibalik. Hindi naglaon ang mga bata na napagkaitan ng mahabang panahon na hindi makapunta sa iglesia at makita ang kanilang mga kapwa kababata ay muling ngayon nabigyan ng pagkakataon upang makapunta sa Sunday School. Kapalit na mga nawalang pagtitipon, ay hinikayat natin ang bawat isa na magtayo ng sariling altar o oras sa kanilang family, upang magkaroon ng family devotion tuwing Miyerkules. Layunin nito na mapatatag ang bawat pamilya sa kanilang relasyon sa isa't isa, maging sa ating Diyos. Hanggang sa kasalukuyan, tayo ay may kalayaan na magpuri at makasamba sa Diyos sa bahay-sambahan. Ang ating iglesia ay puno ng mga tunay na mananamba na may kasabikan tuwing araw ng linggo. Isang taon matapos ang lahat, ating ginugunita ang kalayaan at kabutihan na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. With this, I'm through. Nais kong iwan ng isang pangaral mula sa Biblia. In the book of John, Deuteronomy chapter 8. Ito ang mga wika matapos na sila ay makatawid sa ilang. Ito ang mga wika matapos na sila ay pagpalain ng Panginoon. After ng mga lockdowns ng Israelita in that place called Egypt, ito ang paalala ng Panginoon. In Deuteronomy chapter 1, ang sabi ng Diyos, ang lahat ng utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay inyong isasagawa upang kayo'y mga buhay at dumami at inyong mapasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. At inyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa inyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ila upang kaniyang mapagkumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kaniyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinangungumbaba niya at pinagdadadam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakikilala ni nakikilala ng iyong mga magulang, upang kaniyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Diyos o ng Panginoon. Ang iyong suot ay hindi na luma sa iyo, ni hindi na maga ang iyong paa nitong 40 taon. At iyong pagmuni-munian sa iyong puso na kung papaano pinarurusahan ng tao ang kaniyang anak, ay gayong pinarurusahan ka ng Panginoon mong Diyos. At iyong tutuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya, sapagkat dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain, na lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bakal at ng mga kalaliman na bumubukal sa mga libis at mga bundok. Lupain ng trigo at cebada at ng puno ng ubas at puno ng mga igos, na
mga granada, lupain ng mga puno ng olibo at ng mga pulot. Lupain na kakainin mo ng tinapay na di kapos, na walang magkukulang sa iyo roon. Lupain na ang mga bato ay bakal, at ang kanyang mga burol ay makukunan ng mga tanso. At kakain ka, at mabubusog ka, at iyong pupurihin dapat ang Panginoon mong Diyos, dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. And on verse 11, this is what the Bible says. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka na baka iyong makalimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng iyong mga utos, ng kaniyang mga utos, at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa araw na ito. Baka pag ikaw ay nakakain na, ikaw ay nabusog, ikaw ay nakapagtayo ng mabubuting bahay, at iyon ang natahanan, at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami na, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magpataas ang iyong puso, ikaw ay makalimot, at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, at iyong makalimutan ng iyong Diyos na nagpalaya sa iyo sa lockdown, na iyong makalimutan ng Diyos na muling nagbigay sa iyo ng trabaho sa bahay ng pagkakaalipin, na siyang pumapatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan, at uhaw na ahas at uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglalabas sa iyo ng tubig mula sa batong pinagkian, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga magulang, upang kaniyang mapagkumbaba at kaniyang subukin ka, napabutihin ka sa iyong wakas. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan, ang aking lakas, ng aking kamay, ang siyang nagbibigay sa akin ng kayamanang ito. On this last verse, this is what the Bible says. Kung hindi iyong laging alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang pagtibayin ang kaniyang tipad na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. 1 taon matapos ang COVID, 1 taon matapos ang lockdown. March 20, 2020, March 21, 2020. Nasaan ka noon? Okay lang. March 21, 2020. Nasaan ka noon? Let's take back. One thing's for sure, naka-lockdown ka. But today, March 21, 2021, nasaan ka ngayon? You have this liberty na muling makalabas. You have this liberty na muling makita ang iyong mahal sa buhay, makapagtrabaho. Wala nang lockdown. But sad to say, pagdating sa gawain ng Diyos, 1 taon na nakalipas, naka-lockdown ka pa rin. Sabi ng Panginoon, we will not forget. Sana hindi mo ako makalimutan. Sana hindi mo makalimutan ang bangungot ng taong 2020, na kung saan halos lahat ay wala ng pag-asa. Na kahit mayaman, may kapangyarihan, artista, politiko, ipinakita ng Diyos, you are nothing. But today, ang Panginoon ay muli tayong itinaas on a higher ground. Maring hindi tulad dati. Maring we are not totally healed. Maring hindi pa talaga totaling bumabalik ang lahat. But it is enough for us to be grateful and to be faithful, na kahit papaano ay may kaalwanan kumpara ng nakaraang taon. We have all this liberty na tayo ay makapaglingkod sa Diyos. With all those many casualties, sa dami ng namatay, bakit isa ka pa sa buhay?
Hindi kaya dahil para ka lang makabalik sa trabaho? Hindi kaya dahil muli mong makita ang pamilya mo? O hindi kaya dahil binibigyan ka ng Diyos na ikaw ay magtapat sa Kanya? Folks, especially sa inyong mga nakikinig, 1 year ago, nasan ka? Pero ngayon, what shall I render unto the Lord? Tapos na ang lockdown. It's time to serve the Lord. Today is not just a day, tonight is not just a night to pray, it's a night to praise. Kaya mga kapatid, be grateful. Sabi ng ating verse in Deuteronomy, be grateful. Lagi kong sinasabi, ang taong tunay na nagpapasalamat ay taong nagtatapat. It is impossible for you not to be faithful with God kung maalala mo lang kung papaano ka diniliver ng Panginoon. Let us take this opportunity. We don't know what the future holds. Alam nyo ba, sabi ng iba, deja vu. Nauulit na naman. March 2021, naririnig na naman natin ang salitang mga lockdown. Sa Manila, naririnig nyo na naman ang salitang curfew. Naririnig nyo na naman ang salitang mga GCQ. After a year, yung itinuturo sa atin ng Diyos, anong lesson ang tinuturo sa atin ng Diyos? Natutunan na ba talaga natin? O baka naman hanggang ngayon, hindi pa rin tayo natututo. What if the Lord gave us another lessons in life? What if dalhin muli tayo ng Diyos sa lugar na kung saan we will seek Him like before? Yung ating ningas ng ating paglilingkod, yung ningas ng kasabikan natin nung tayo ay naka-lockdown pa, mas lalo nating ibigay, ngayon tayo ay malaya na. Let us serve the Lord as long as we can, as long as we have this opportunity. Mga kapatid, tulad ng aking nasabi, wala sa kasaysayan sa panahong ito ang makakapag-testify, naranasan natin. Pero tila ba, even in myself, parang tapos na yon. That's past. That's just a story. That's just a history. Pero kung babalikan natin, isang bangungot na sana wag nang maulit. Let's pray. Panalangin natin, sabi ko, Lord, mga balita, tumataas sa mga cases. Nakakarinig na naman tayo ng lockdown. Nakala ko ba okay na ang lahat? Hindi kaya ang Panginoon nagbibigay na naman ng lesson kasi hindi tayo natuto. Kaya hanggang tayo may pagkakataon, let us serve the Lord. Tayo ay maglingkod sa ating Diyos. Let us move out from our comfort zone. Tonight is our on-site prayer meeting. The Lord is calling you. Let us move to the other side. Dito tayo, sama-samang mananalangin, magpapasalamat sa Diyos. As I said tonight, this is an unusual message. Pero, alam kong hindi magandang inaalala ang mga nakaraan, pero nais ko laging alalahanin kung papaano ang Diyos ay naging mabuti. It may not be perfect. Maaaring hindi pa talaga tayo totally nakakatayo. Pero ano man yung meron tayo ngayon, sapat na rin siguro upang tayo ay maging grateful sa